Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa inilabas na pahayag ng isang eksperto tungkol sa kanyang paliwanag kung bakit ang performance ni XRP ay hindi naging maganda mula pa noong taong 2017. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Wrath of Kahneman or Wook. A pseudonymous XRP community figure recently sought to explain why XRP has been underperforming since its explosive rally throughout 2017. Kaya yan, isa pong community figure o kilala pong tao dito sa community ng XRP na si Wrath of Kahneman or Wook ay naglabas po siya ng kanyang paliwanag or kanyang sariling pananaw kung bakit si XRP ay hindi po gaanong nagpakita ng magandang performance noong nagkaroon siya ng isang pagsabog or rally, explosive rally sa buong taon ng 2017. Notably, XRP has been lagging behind other major coins such as Bitcoin and Ethereum in terms of price appreciation. Yan, totoo po yan. Kung isa po tayong investor ng ni XRP, ni Bitcoin at saka Ethereum at kung pag ikukumpara po natin yung kanilang mga price performance ay madali po nating masasabi na si XRP ay napag-iiwanan. Despite XRP's potential to revolutionize cross-border payments and remittances, the token has faced several challenges that have hindered its growth. Kaya ayan, si XRP po ay nagiging isang cross-border payments at saka remittances. Ayan, tuloy-tuloy po yung kanyang developments. Ngunit siya po ay marami po kasi siyang kinaharap na mga challenges, kaya ito po yung parang naging hadlang sa kanyang paglago. Wrath of Kahneman shared a spreadsheet today detailing XRP's historical price position on December 21 since 2017. Interestingly, the altcoin saw a price of $1.19 on December 21, 2017. However, it collapsed to 0.35 cent or 35 cents on December 21, 2018, then dipped to 0.19 or 19 cents in 2019. Kaya yan, meron pong ginawang isang spreadsheet at ibinahagi ito ni Wrath of Kahneman. At ito po yung spreadsheet po na ito ay nagbibigay po ng detalye sa historical price ni XRP. Kaya yan, ito ay nagpapakita yan sa pagbagsak ni XRP. Ayan, noong nag-umpisa po ito noong December 21, 2017, kung saan ay ayan, nag-collapse po siya sa presyong 35 cents. Ayan, at mas lalo pa itong bumagsak noong 2019 sa presyong 19 cents. XRP saw a mild increase in the following years, rising to 51 cents in 2020 and then to 94 cents in 2021. However, the 2021 value was somewhat discouraging as other cryptocurrencies surpassed their earlier ATH during the 2021 bull run. XRP dropped again in 2022 to 30 cents and now it has appreciated mildly to 62 cents this year. Kaya ayan, ang sumunod naman na pangyayari ay umangat po ang market price ni XRP sa presyong 51 cents nitong taong 2020. Ngayon ay umakyat po ang kanyang presyo sa 94 cents. Halos malapit na po yan sa $1 at naganap po yan noong 2021 kung saan ay nagkaroon po ng bull market. Ayan, lahat po ng mga cryptocurrencies sa taong 2021 ay nagtala po sila ng kanilang panibagong mga all-time highs. Yan, nagkaroon sila ng mga record
breaking na mga all-time highs. Pero pagdating po kay XRP ay napaka-discouraging po nito kasi hanggang 94 cents lamang yung kanyang inakyat or 0.94. Hindi po niya nabasag yung kanyang previous all-time high. Kaya ngayon ay pagkatapos mula po sa 2021 ay bumagsak na naman po siya sa 2022 sa presyong 30 cents at ngayon ay medyo umakyat po siya sa presyong 62 cents na siyang atin na pong nakikita sa kanyang presyo sa ngayon. Kaya yan, despite the mild appreciation from the previous year, XRP has not performed as investors expected considering its legal clarity. Yan, nagkaroon po ng legal clarity si XRP sa bansang US. Siya lamang po ang nagkaisa-isang digital asset or crypto na may legal clarity sa bansang US. Pero gayon pa man ay ang nangyari po ay yan, inaasahan po ng maraming investor na talagang sasabog itong si XRP kapag nagkaroon siya ng legal clarity sa bansang US. Pero yan, hindi po ganyan yung nangyayari ngayon. Kaya yan, hindi po siya nag-perform gaya ng inaasahan ng karamihang mga investors ng XRP. Most recently, Solana flipped the token to become the 5th largest cryptocurrency after surpassing its market cap due to a massive run. Kaya yan, ang nangyari pa rito ay hinigitan pa siya ni Solana. Ayan, at siya na po ang ikalimang cryptocurrency. Ayan, dahil sa nahigitan niya ang market cap ni XRP. Dulot po kasi yan ng massive run ni Solana na kanyang ipinakita ngayon. Kaya yan po yung nangyayari kay XRP. Imbis na siya po talaga yung parang magpapakitang gilas ngayon. Pero yung hindi natin inaasahan na si Solana ay siya po talaga yung parang umagaw sa atensyon ng karamihan. Ayan, as a result of this underperformance, several XRP community figures have expressed concern. Recently, a discussion within the community revealed some of the reasons why XRP has underperformed since 2017. Kaya yan, marami na pong mga nababahala na mga XRP community figures, mga kilalang mga tao or membro dito sa community ng XRP ang siyang naglabas po ng kanilang mga pagkabahala dito sa underperformance ni XRP. At ayan, meron na rin po akong nababasa rito ng mga comment na ayan, nagsasabi na scam na itong si XRP. Ayan, kasi walang nangyayari. At meron pang nagsasabi na stablecoin na itong si XRP. Kaya ayan, why XRP has underperformed since 2017. Ayan, bakit nga ba? Ito yung talagang gusto nating malaman dito. Bill Morgan, a pro-crypto lawyer, expressed frustration with the weak long-term trend of XRP price movement. Ayan, maging ang pro-crypto lawyer na si Bill Morgan ay ayan, na-frustrate na rin siya or nalulungkot na rin po siya dahil sa mahina yung long-term trend ng XRP. Ayan, yung kanyang galawan sa yung long-term na galawan ni XRP. He noted that whenever he tried to raise this issue, he would receive hostile and dismissive responses from other XRP proponents instead of a rational discussion. Kaya ayan, kung sa tuwing ilalabas niya raw yung tungkol dito, ayan, yung kanyang pagkabahala rito sa underperformance ni XRP ay ang kanyang matatanggap ay mga hostile at saka mga dismissive responses. Yung kung pag hostile ay yung parang pag-atake sa kanya. Yan, at saka mga dismissive responses, yung parang siya ay pinapatigil. Yan, para iwasan at wag itong pag-usapan. Parang ganyan yung ibig sabihin nito. Yan, at mula ang nakakalungkot po diyan ay galing po yan sa ibang mga XRP community members na rin.
Rate of Kahneman responded to Morgan's post, seeking to discuss what he believes has been impending XRP's growth. According to him, the root cause of XRP's underperformance is related to its nature and origins. Kaya yan, napansin po siya ni Wrath of Kahneman. Napansin niya itong si Bill Morgan, at sinagot po ni Wrath of Kahneman ang kanyang post, at sinabi po niya na ang dahilan yan kung bakit ang dahilan na siyang pumipigil sa paglago ni XRP ay ito raw ay may kaugnayan sa nature at saka origin ni XRP. Kaya yan, ano nga ba yan? Ang sinasabi niyang nature at saka origin, kung saan galing ang XRP. Kaya yan, ito po yung actual na post ni Bill Morgan. Yan. At ito naman yung kasagutan ni yan, Mr. Huber. Yan, si Mr. Huber po siya. Rito, akala ko si Kahneman. Wolf of Kahneman. Yan. Pero nandito po yung paliwanag dyan. Ayan, yan po si Wrath of Kahneman. Ayan, akala ko siya po si Mr. Huber. Siya po si Wrath of Kahneman. Ayan. At nandito po yung paliwanag. He explained that in 2017, some people were paid to spread negative propaganda about XRP, labeling it as a centralized banker's coin. Kaya yan po pala yung talagang pinakaumpisa. Ayan, noong taong 2017 ay meron daw po talagang mga tao na binayaran para magkalat ng mga hindi magandang impormasyon or misinformation tungkol kay XRP. Kaya yung mga taong ito ay parang ipinakilala nila itong si XRP sa karamihan na isa raw po siyang centralized banker's coin. Yan, parang pag-aari daw ng mga bangko itong XRP token. Kaya this damaged its reputation and made it less appealing than other decentralized and community-driven tokens. Kaya yan, syempre, kung pag yung kumakalat na balita ay maraming nagsasabi na isang centralized centralized na coin itong si XRP, syempre iiwasan ng maraming tao yan at pipiliin nila yung decentralized. Kaya nga nag-i-invest ang mga tao dito sa mga cryptocurrencies dahil sa pagiging decentralized ng mga ito. Kaya kung pag sinabi nating centralized ito ay syempre walang pagkakaiba po yan sa mga fiat currencies. Kaya yan, pero isa lamang po itong negative propaganda kay XRP. Wala pong katotohanan yan. Yan, pero marami po ito. Nabenta po yung negative propaganda na ito. Maraming naniwala dito at kinagat po nila na si XRP ay isa daw centralized banker's coin. Kaya mula rito ay nasira na po yung reputation ni XRP at yan, mukhang iniwasan po ito ng maraming mga investors noon. Ayan, at mas pinipili talaga nila yung talagang mga decentralized community-driven na tokens. And he also pointed out that after XRP reached its all-time high of over $3 in early 2018, it faced a major setback when the US Securities and Exchange Commission sued Ripple and its executives for allegedly conducting an unregistered securities offering. Yan, ito naman po yung alam natin sa lahat. Ayan, alam naman po natin siguro lahat ito kung holder po tayo or investor tayo ng XRP. Na nagkaroon po talaga ng impact ito yung biglang hinabol yan ng US SEC itong si Ripple. Yan, kinasuhan po nila ang Ripple at maging yung kanilang mga executives dahil sa ayan, pagkakandak po ng unregistered securities offerings. At yan po yung nangyari. Talagang nagdulot po ito ng selling pressure dito kay XRP. Yan, may mga naganap na mga delisting sa mga malalaking crypto exchange. Kaya ayan, yan po ang nangyari kay XRP na sumunod. This legal battle created uncertainty and fear among XRP investors and developers who had waited for a favorable outcome. Despite the recent legal victory, the lawsuit has not reached a definite conclusion. Kaya yan, marami pong natatakot na mga XRP investors at saka holders dito
Ayan, sa pangyayaring legal battle na ito. Kaya yan, may mga nagtatanong, paano kung natalo si XRP? Ano nang mangyayari sa value ni XRP? Magsisiro na ba ito? Kaya yan po yung mga lumalabas na mga tanong noon. Kaya ayan, pero ngayon ay maganda po at talagang pumapabor yung resulta ng kaso kay Ripple. And moreover, Walk emphasized that XRP lacked some of the features that made other coins attractive to speculative investors such as smart contracts. Ayan, yan pa ang isang nakikita ni Walk, yan na parang kulang po sa feature ng XRP. Wala daw po siyang smart contract. Ayan. It bears mentioning that XRP Ledger already aims to welcome smart contracts through the introduction of hooks. Yan. Kaya pero ngayon ay mukhang gumagawa naman po ng paraan ang mga developers ng XRP sa pamamagitan po ng kanilang XRP Ledger, kung saan ay mukhang yan, gagamit na po sila ng smart contract sa pamamagitan po ng kanilang hooks. Yan, sa kanilang introduction of hooks. Yan. Pero ngayon lamang po nila ito ginagawa. Sana ay noon pa. Wook said that XRP did not have enough developers building on its platform, as many had hoped that banks and financial institutions would adopt it. Kaya yan, wala daw gaanong maraming mga developers itong si XRP na nagbi-build sa kanilang platform, kaya mahina. Yan po ay ayon kay Wook. Yan. Samantalang marami pang umaasa na mga bangko at saka mga financial institution ang gagamit sa kanilang platform. Pero yan, paano naman nila magagawa yan kung hindi po sapat yung kanilang workforce or wala po silang gaanong mga developers. Kaya yan na po ang isang dahilan ayon kay Wook. He pointed out that the token has survived despite all this baggage. He called XRP survival a miracle but maintained it survived because it had utility. Kaya yan, ang pinakahuli rito ayon kay Wook ay sinabi niya ay isa raw pong mirakulo. Yan, isang himala na nakasurvive itong si XRP at mukhang siya ay nakasurvive dahil sa kanyang mga utility. May gamit po talaga itong si XRP, kaya yan po yung parang naging kanyang pinaka-foundation para makasurvive. Yan. Pero kung pag wala siyang utility ay yan, wala na po siguro si XRP. Kaya yan ang mga dahilan ayon sa ekspertong si Wook. Ayan, or Rat of Kahneman, kung bakit hirap na makaangat-angat ang presyo ni XRP mula pa noong 2017 at hanggang sa ngayon ay underperformance pa rin po siya. Yan, at maliban pa dyan ay hinigitan mismo ni Solana. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.